mga taga-barangay Gigi, sa mga nagbabasa at nakikinig. Iyong dating story 2, ako na lang, kasi sila ganoon, ay inalis namin sa Ay Parang Tanga, Volume 1 at ginawa naming bonus story. Dahil dito, umusog ang mga numero sa mga title ng mga istorya sa Volume 1. Hello, mga taga-barangay Gandang Gising! Merry Christmas po sa inyo! Welcome back sa Pedro Pecchian Podcast. Bago po tayo dumako sa maikling kwento, ipapaalala lang po namin sa inyo na pwede pong i-view sa Wattpad ang istorya. Kung gusto po niyong magbasa habang nakikinig, i-click niyo ang link sa description. If at any point na gustuhan po ninyo ang istorya, pa-like, comment, share at subscribe naman. Salamat po! Bago pa humaba ng parang tanga yung intro ko, umpisahan na natin ang Pasko ay may sabit. Sa susunod na taon, hindi ako magtataka kung isa sa mga tino ay mabubuntis nang hindi inaasahan. Yung isa magko-cope ng parang tanga dahil 2 beses mapaprank ni Cupido. Yung isa magdadrama ng parang tanga. At yung isa magiging OA ng buong taon dahil sa mga sinabi ko na ito. Sabi ni Mang Usga noong nakaraang Pasko. Magnus, ano nangyayari sa'yo? Huminto sa pagbabrush ng buhok si Margaret. Dahil kanina pa niya naobserbahan sa salamin ng tokador nila si Magnus na patanda na ng patanda ang mukha. Naalala ko yung sinabi ni Elias nung nakaraang Pasko. Yung tungkol sa may mabubuntis na hindi inaasahan. Yung may mapaprank ni Cupido. May magdadrama at may magiging OA. Magnus, lasing na si Elias noon. Nagkakatapon-tapon na yung beer niya noon. Wala yun. Baka hindi na nga niya naaalala yun. Margaret, alam mo ako. Hindi ako basta nagpapaniwala sa kung ano-ano. Pero alam nating dalawa na may kakaiba kay Elias. Pumikit si Magnus, huminga ng malalim at tumingin ng diretso kay Margaret sa salamin. Sa tingin mo ba, si Marnie iyong tinutukoy na buntis? Nabilaukan si Margaret sa wala. Ano ba yan, Magnus? Hindi. Ba't naman magkakaganon? Wala namang boyfriend yon. Pero matatapos na yung taon. 2 lang naman ang anak nating babae. Hindi naman buntis si Marie. Kung tama si Elias, gaya ng laging nangyayari. Si Marnie na lang ang posibleng tinutukoy niya. Napahinto si Margaret. Palagay ko nagkamali na si Elias. Matatapos na yung taon. Wala pang nagkakatotoo sa mga sinabi niya. Wala namang nagbuntis nang hindi inaasahan ngayong taon. Sabi mo nga, 2 lang naman ang anak nating babae. Parehong walang boyfriend. Alangan naman na ako ang tinutukoy, Magnus. 50 na tayo. Ano yun? Napailing si Margaret. Pero bigla kong naalala. Balita ko kay Matt, si Marie may boyfriend na daw. Pero hindi buntis yun. Kasama natin si Marie. Kung buntis yun, nagsabi na. Hindi maglilihim ng ganun sa atin yun. Ano? Si Marie may boyfriend na? Parang na-cancel ang Pasko ni Magnus. Magnus, 27 na si Marie. Hindi na bata yun. Ba't ganyan na itsura mo? Alam kong hindi na bata si Marie. Nagkausap-usap kasi iyong faculty noong Christmas party. Napaalala sa akin ng isa sa mga kasamahan kong teacher na tumatanda na iyong mga bata. O ngayon, bigla akong nalungkot. May nagtanong kasi sa akin kung excited na ako na umalis sa puder natin iyong mga bata.
Natulala ako kasi hindi ako excited. Naramdaman ni Margaret na tila may kakaiba sa dibdib niya. Umikot siya at humarap kay Magnus. Magnus, ano ba yan? Oo, aalis yung mga bata someday. Pero nandito pa sila. 27 pa lang si Marie. 21 pa lang si Matt. Alam ko, pero nagigilty ako. Bakit hindi ako masaya? Hindi ba dapat masaya ako bilang ama kung napalaki natin sila ng tama at naihanda natin sila para makapagsarili? Nang marinig ni Margaret ang mga sinabi ni Magnus at makita ang mukha nito, pakiramdam niya kulang sa hangin ang kwarto. Magnus, ano ba yan? Ilang araw na akong nagbabasa dito sa www.pecanpines.com kung ano ang gagawin. Wala namang naitulong. Lalo lang akong nalungkot. Puro post na mga magulang na nalulungkot din ang nabasa ko. Alam mo ba, yung ibang magulang pala, kahit may okasyon, hindi na nakikita yung mga anak nila. Sabi ng isang magulang doon, kapag may isang nawala na, sunod-sunod na iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi tayo kumpleto ngayong Pasko. Nawawala na si Matt. Huminga ng malalim si Magnus at nahiga. Iyong lungkot ni Magnus ay nalalanghap na ni Margaret. Magnus, this year lang wala si Matt. Hindi naman tuwing Pasko ay may paslangan na iimbestigahan yun. Si Marnie, uuwi bukas ng umaga. Bukod kay Matt, kumpleto tayo. Tinakpan ni Magnus ng braso niya ang mukha niya. Dapat kanina nakauwi na si Marnie. Pakiramdam ko, hindi na niya tayo namimiss. Magnus, 24 pa lang naman bukas. Grabe naman yung hindi na tayo namimiss. Huwag ka na nga mag-Pecanpines. Humarap ulit si Margaret sa salamin at nag-brush ng buhok. Hindi na makapagsalita si Magnus dahil sa dami ng emosyon sa dibdib niya. Magnus, hindi ka na kumibo. Sabi ni Margaret nakatingin sa nakahigang refleksyon ni Magnus sa salamin. Huminto siya sa pagbabras ng buhok nang marinig ang mahinang singhot nito. Nasipon ka ba? Nag-alala si Margaret at lumingon. Huling-huli niyang nagpapahid ng mata at sumisinghot si Magnus. Ay sos! Sa harap ng kahit anong medical emergency, relax at poise si Margaret. Pero sa harap ng umiiyak na Magnus, hindi niya alam ang gagawin. Naubo si Magnus. Wala akong sipon. Naiyak na ako. Sabi nito habang nakahiga at nakatakip ng braso ang mukha. Napahilamos ng mukha si Margaret. Alam kong naiyak ka na. Nakatingin ako sa iyo kanina pa. Lumakas ang singhot ni Magnus. Hindi ito ang unang pagkakataon na naiyak si Magnus sa harap ni Margaret. Umiyak ito nang ikinasal sila. Naiyak ito tuwing may bagong anak sila at tuwing umaakyat sa entablado ang 3 anak nila. Napagtanto ni Margaret sa 28 years nila bilang mag-asawa na ngayon lang niya nakitang umiyak si Magnus dahil nalulungkot. Lumala iyong kakaibang pakiramdam ni Margaret sa dibdib niya. Tumayo siya at humiga sa tabi ni Magnus. Noong huminto sa pag-iyak si Magnus, sabi ni Margaret, "Huwag mo na masyadong isipin yung pagtanda nating lahat. Tandaan mo, kahit umalis na silang 3, nandito ako. Magkasama tayong 2. Saka, nakalib ako. Sa 27 pa ako babalik sa ospital. Pwede tayong magbanding ng parang tanga." Hindi alam ni Margaret kung saan niya pinagkukuha iyong mga sinabi niya. Pero, nung makita niyang tumango si Magnus, gumanda ang pakiramdam ng dibdib niya. Tamang-tama, may oras tayong kumain ng mga binili mo. Tinusok ni Margaret ang kilikili ni Magnus. Ibinabatuloy nito ang braso at nagtama ang kanilang paningin. Ay, ano ba iyan, Margaret?
Humaba ang uso ni Magnus. Nakita ko yung mga binili mo sa grocery. Grabe! Parang 10 bahay ang kakain. Mukhang ginanahan kang mamili. Parang nakakita ko ng 5 queso de bola doon. Ah, iyon? Oo. Pero 8 iyon. Kinain ko na iyong 3 kasi nag-cope na ako ng parang tanga. Amin ni Magnus, guilty as charged. 3 queso de bola ang tinira mo mag-isa? Na-imagine ni Margaret si Magnus na nagko-cope kasama ang 3 queso de bola at siya ay nakyutan. Magnus, parang awa mo na. Huwag mong sabihin sa akin na nagwo-walling ka habang umangat ka ng keso. Natawa na si Magnus at naglaho ang lahat ng kalungkutan na nalalanghap ni Margaret sa hangin kanina pa. Mabilis na mabilis nilak ni Marie ang vet clinic niya. Excited na siyang umuwi. Nai-imagine na niya na nakahiga siya at nagbabasa ng latest na romance ebook niya. Kung hindi siya nakatulog kagabi, malamang nabasa na niya iyong pag-confess ng love ni Benedict kay Macy. Pagtalikod niya sa clinic, may nabangga siya. Ay, sorry! Automatic na sabi ni Marie. Bernard? Inisip niya nag-hallucinate siya dahil sa fire station lang sila nakikita nito. Hindi niya alam paanong nalaman nito kung nasaan ang klinik niya. Pauwi ka na ba? Bakit? Bumilis ang tibok ng puso ni Marie. May kakaiba kay Bernard. Ito ay confident at laging nakangiti pero ngayon parang ibig na nitong pawisan. Alam niya yung mga ganito. Pakiramdam niya magtatanong na ito kung available siyang makipag-date. Iniisip ko sana yayain ka sa mall. Pwede ka ba ngayon? Sinampal ni Marie ang sarili niya. Kung busy ka, okay lang. Hindi. Mabilis na sabi ni Marie. Hindi siya makapaniwala na sinampal niya iyong sarili niya sa harap ni Bernard. Ibig kong sabihin, hindi pa ako uuwi. May lakad ka. Okay lang. Wala. Ang ibig kong sabihin, okay lang akong pumunta ng mall kasama ka. Pwede ako ngayon. Parang sasabog na si Marie sa hiya. Hindi niya maintindihan kung ano ang sumapi sa kanya. Pero worth it na napahiya siya ng kaunti kasi nakita niyang ngumiti si Bernard. Sumakay sila ng jeep papunta sa mall. Nakipag-unahan si Marie pero nauna si Bernard magbayad. Nang itinulak ni Bernard ang kamay niya pabalik, pakiramdam ni Marie sobrang klise na nang nangyayari. Nasa totoong mundo pa ba sila o naisikay na sila ni Bernard sa kung anong libro? Pagbaba ng jeep, hindi napansin ni Marie na may motor. Hinatak siya ni Bernard palayo. Tumugtog na ang paborito mong love song sa utak ni Marie. Hindi na tanong, naisikay na sila ni Bernard. Okay ka lang ba? Tanong ni Bernard pag-akyat nila sa sidewalk. Ramdam ni Marie na medyo nakaalalay pa ang isang kamay nito sa likod niya. Nagka-deja vu ng parang tanga si Marie. Yun din ang naging tanong ni Bernard noong nagka-near-death experience siya sa loob ng bahay nila Gabi dahil sinubukan niyang isalba ang mga kunehong dilaw na stop toy pala. Hindi na kinakaya ni Marie. Pagwapo na ng pagwapo si Bernard. Marie? Kumurap si Marie at nakitang nag-aalala na sa kanya ang leading man. Malamang kanina pa siya tinatawag nito. Para na siyang leading lady na nagde-daydream ng parang tanga lang. Ha? Sabi ko, okay ka lang ba? Parang kanina ka pa wala sa sarili. Okay lang ako. Tinitigan siya ni Bernard ng mga ilang segundo bago ngumiti ulit. Gutom na ako. Ikaw ba? Gusto mong kumain? Sagot ko na. Kinagat ni Marie ang pisngi niya kasi kung hindi, magtititili na siya. Talagang nag-date na nga sila ni Bernard. Delikado na. Malapit na siyang mahimatay sa sobrang gwapo nito.
Hindi pa nagkasya si Bernard na ilibre si Marie. Si Marie pa ang pinapili nito ng kakainan. Pagka-order nila habang naghihintay ng pagkain, nakita ni Marie na nagpidget si Bernard. Halatang kabado ito. Inisip ni Marie na malamang nag-iisip na ito ng diskarte kung paano magtatanong tungkol sa love life niya. Marie, kahit 6 months ka pa lang sa istasyon, ikaw na ang pinaka naging ka-close ko. Alam mo naman, may pagka-introvert ako. Tumango si Marie dahil wala siyang tiwala sa sarili niyang bibig. Pakiramdam niya kapag binuksan niya ito, kilig ang lalabas. May gusto sana akong itanong sa'yo. Huwag mong masamain. Kahit hindi mo sagutin, okay lang. Habang nagsasalita ng kabang-kaba si Bernard, painit ng painit ang mukha ni Marie. Heto na iyong moment. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi siya magtataka kung naririnig na ng buong restaurant. Totoo ba na may relasyon kayo ni Pablo? Napanganga si Marie. Inaasahan niyang magtatanong ito kung may relasyon siya, pero hindi niya inaasahan na mauungkat si Pablo. San mo naman narinig yun? Dumukdok si Marie sa mesa. Naaalala pa rin niya yung nangyari 6 months ago. Sa kauna-unahang pagkakataon, hinalikan siya ni Pablo. Iyon din na naging huli. Dahil 1 segundo makalipas ang halik, sabi ni Pablo, Marie, thank you. Finally, nalinawan ko rin. Bakla nga pala ako. Mula noon, hindi alam ni Marie kung ano ang iisipin. Bakla nga lang ba talaga si Pablo o naging bakla ito dahil sa kanya? Marie, hindi mo kailangang sagutin. Okay lang. Kabadong sabi ni Bernard. Magkaibigan lang kami ni Pablo. Sure ka? Oo naman. Friends lang talaga kami. Hindi nagkakagusto sa babae yun. Bakla yun. Bumalik ang ngiti ni Bernard pagkarinig ng sagot ni Marie. Ayos, wala tayong problema. Akala ko, bye siya. Mahihimatay na talaga si Marie. Alam mo Marie, gaya ng sinabi ko kanina, ikaw ang pinakaka-close ko. Kung sinabi mo sa akin kanina na may relasyon kayo, kakalimutan ko na siya. Pero dahil sabi mo wala naman, pwede mo ba akong tulungang pumili ng regalo for him? Huminto ang mundo ni Marie at naging black and white ito. Pwede naman. Sabi ni Marie, lumabas sa ilong. Dumating ang mga orders nila. Wala nang ganang kumain si Marie. Naisikay na nga talaga sila ni Bernard. Hindi lang silang dalawa, pati si Pablo. At hindi lang sa kung anong libro, sa libro na ang title ay Parang Tanga. Paggising ni Magnus kinabukasan, wala na si Margaret sa tabi niya. Kinuha niya ang cellphone niya para tingnan kung may text ito. Magnus, may tumawag na pasyente. Nagpapa-check up. Uuwi ako agad pagkatapos nito. Nagbuntong hininga si Magnus. Naintindihan niyang duty ni Margaret iyon, pero nalungkot pa rin siya na umalis ito. Pagbaba niya ng hagdan, nakita niya si Marie na kumakain ng queso de bola. Napangiti siya. Manang-mana sa kanya ito dahil ito lang ang mahilig sa queso de bola sa mga anak niya. Pa, queso po. Alok ni Marie pagkakita sa papa niya. Kumuha si Magnus ng isang malaking tipak at isinumpak ito. Napahinto siya nang makitang medyo mugto ang mga mata ni Marie. Marie, okay ka lang ba? Napahinto si Marie sa pagsubo ng keso. Opo, nagbasa po kasi ako ng e-book. Nakakaiyak po eh. Mabilis sa sagot nito bago magsumpak ng 3 tipak ng keso para may excuse na hindi magsalita. Kumunot ang noo ni Magnus bago kumuha ng mixing bowl. Nilagyan niya ito ng kasabay starch at dahang-dahang binuhusan ng 3/4 cup na tubig.
Pa, ano po yan? Tanong ni Marie, paglunok ng keso, bago pa magtanong si Magnus ng kung ano. Sorbetes. Padating na si Marnie. Gusto kong gumawa ng sorbetes na ube. Masayang sagot ni Magnus habang nagwi-whisk ng mixture sa bowl. Ay, siguradong matutuwa po yun, sabi ni Marie na lumabas sa ilong. Tinitigan ni Magnus si Marie. Marie, okay ka lang ba talaga? Opo, nakakaiyak po kasi yung istorya. Mabilis na iniba ni Marie ang usapan dahil naalala na naman niya si Bernard. Gusto niyo pong magkape? Mag-iinit na po ako ng tubig. Aba, Marie, mukhang lahat na lang ng tiyansang maiba-usapan ginagawa mo. Biro ni Magnus. Pero gusto ko nga iyang kape. Isama mo ako sa paggawa mo. Mabilis na tumayo si Marie at nagtimpla ng 2 kape. Nang matapos, bumalik siya sa upuan. Inilagay niya sa tabi ng papa niya ang tasa ng kape bago kumagat ng keso at nagpatugtog ng random playlist ng timeless classics. Matagal ko nang hindi narinig iyang kanta na iyan. Tumawa si Magnus. Hindi ko alam kung naikwento na sa iyo ng mama mo kung paano kami nagkakilala. Alam ko po yan pa. Nagkabangga po kayo sa gym ng GGU. Lalong natawa si Magnus. Mali, pangalawang beses na kami nagkita noon. Hindi iyon ang unang beses. Ang unang beses nakasakay ko siya sa jeep. Kumakanta siya ng todo ng kantang iyan. Akala ko baliw. Yun pala nakainom. Nakita ko yung address niya sa ID niya. Inihatid ko siya sa bahay nila. Napanganganan lang si Marie sa istorya ng magulang niya. Maya-maya, napuno ng kwentuhan at tawanan ng kusina habang nakikinig ng classics ang mag-ama. Nang matapos si Magnus sa ube na sorbetes, pakiramdam niya Pasko na. Lalo siyang sumaya dahil nakita niyang masayang-masaya na rin si Marie. Nagulat si Marie dahil matapos nilang ilagay sa garapon ang sorbetes, kumuha si Magnus ng mixing bowl at binuhusan ito ng kasabay starch. Opa, gagawa pa po kayo ulit? Oo naman. Iniisip ko gumawa ng keso kasi meron tayong kilala na may paborito noon. Maliban na lang kung sasabihin mo sa akin na ayaw mo. Tukso ni Magnus habang binubuhusan ng tubig iyong mixing bowl. Ay, gusto ko po. Napangiti si Marie at naramdaman niya na ang papa niya ay hindi gaya ni Pablo at Bernard. Kanina, gusto niyang iwasan ang mga tanong ng papa niya pero ngayon, gusto na niyang kausapin ito. Pa, bakit? Tanong ni Magnus habang naghahalo ng kasabay starch at tubig. Magsasalita na sana si Marie tungkol sa nangyari kahapon kina Bernard at Pablo, kaso biglang napunta ang atensyon ng papa niya sa humintong sasakyan sa harap ng bahay nila. Sumilip sa bintana si Magnus at nakita ang tuktok ng ulo ni Marnie. Nandiyan na si Marnie, bubuksan ko na yung pinto. Sabi ni Magnus kay Marie bago dali-daling lumabas para pagbuksan si Marnie. Pagbukas ng gate, umalis na ang sasakyan na naghatid kay Marnie. Babati sana si Magnus kay Marnie pero napahinto siya. Maga ang mga mata nito at nangingilid ang luha. Marnie? Nag-aalalang tanong ni Magnus. Umiling si Marnie at pumasok sa bahay. Dinampot ni Magnus ang 2 bagahe nito at sumunod. Pagdating sa salas, sumalampak si Marnie sa sofa. Oh, anong nangyari? Tanong ni Marie, papasok ng salas. Nang hindi kumibo si Marnie, nagtinginan sina Magnus at Marie. Tumabi si Magnus kay Marnie sa sofa at si Marie naman ay umupo sa sofa sa tabi nito. Marnie, sino ba iyong naghatid sa iyo? Nag-away ba kayo? Tanong ni Magnus. Si Adonis po. Adonis? Si Mr. Kariktan? Yung kaklase mo dati? Tanong ni Magnus. Tumango si Marnie. Nagtinginan ulit sina Magnus at Marie. Anong ginawa ni Adonis sa'yo?
Tanong ni Marie. Walang ginawa si Adonis. Ate, ako ang may kasalanan. Kumunot ang noo ni na Magnus at Marie. Anak, ikwento mo sa amin kung ano ang nangyari. Nagbuntong hininga si Marnie at nagpapadyak. Yung prophecy po kasi ni Ninong Elias eh. Nagulat si Marie. Hindi niya inaasahang iyon ang isasagot ni Marnie dahil nakalimutan na niya kung ano ang saktong sinabi ng tito niya nung nakaraang Disyembre. Namutla si Magnus. May lalaking kasama ang anak niya. Inihatid ito ng umiiyak. Ngayon, binanggit na nito iyong prophecy ni Elias. Nagkatotoo na ba iyong prophecy? Buntis ka, anak? Namulagat si Marnie. Heto na iyong kinatatakot niya. Ay, hindi po. Imposible po. Kakakasal lang po namin ni Adonis. Mabilis niyang tinutop ang bibig niya. Hindi siya makapaniwalang nasabi niya sa papa niya nang gano'n na lang iyon. Napanganga si Magnus. Nag-asawa na ang anak niya? Ano? Nagpakasal ka kay Adonis? Hindi makapaniwala si Marie sa kapatid niya. Oo, nung isang araw. Kasi naman ate, kasalanan mo to eh. Sabi mo last year, isa lang sa atin ang tinutukoy ni Ninong Elias. Huwag ka nang magmalinis. Alam kong iniisip mo na ako yon. Parehas lang tayo. Alangan namang ikaw yun. Wala ka namang boyfriend. Kami na ni Adonis nun. Wow, Marnie. Nagmamalilis ako? Nagtatanong ako kasi concerned ako sa'yo. Nagpakasal ka ng bigla nang hindi ka man lang nagsabi. Tapos ngayon, ikaw pa yung galit. As usual, yung kagagawan mo, ipapasa mo pa sa iba. Hindi mo na naman ako naiintindihan, ate. Palibhasa perfect ka kasi. Anong perfect? Paano ko naging perfect? Yung buong taong ko, wala kang alam sa nangyari. Ikaw ang perfect. Ikaw nga ang paborito sa bahay na to. Paborito ni Pa, oo. Pero si Ma, ikaw ang favorite nun. Favorite ako ni Ma? Galing ka bang nag-model ng relo o galing ka sa mental? Tama na iyan, Marie. Saway ni Magnus bago tumingin kay Marnie. Ikaw ba ay nagsabi sa mama mo? Okay, Matt? Umiling si Marnie. Wala po akong sinabihan. Nagalit nga po sa akin si Adonis kanina. Kasi sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung paano kong sasabihin sa inyo na nagpakasal ako sa kanya. Kumunot ang noo ni Magnus. Marnie, bakit naman sinabihan mo ng ganoon si Adonis? Nakakainsulto yung sinabi mo. Pa, hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa inyo na si Adonis ang nagustuhan ko. Alam kong traditional kayo. Tandang-tanda ko po na lagi niyong pinag-iinitan si Adonis nung high school kami. Alam kong ako yung tinutukoy sa prophecy. Kaya nagpakasal na lang ako sa kanya kasi kapag nagkatotoo yung prophecy nang hindi kami kasal, sigurado akong itatakwil niyo lang ako. Biglang tumayo si Magnus. Parang nasampal siya. Marnie, hindi ko akalain na iyon ang pagkakakilala mo sa akin. Hindi ko pinag-initan si Adonis nung high school kayo. Itinuwid ko lang siya gaya ng pagkatama ko sa inyong tatlong magkakapatid. Ginagawa ko iyon para maging maganda ang buhay ninyo. Hindi para diktahan kayo dahil ako ay tradisyonal. Ang pinakamasaklap para sa akin ay inisip mong itatakwil kita dahil sa ganyan kaliliit na bagay at ako pa ang naging dahilan kung bakit bigla kang nagpakasal at hindi nagsabi sa amin. Ang isa pang hindi ko matanggap ay iyong mga sinabi mo na iyon kay Adonis. Sabihin mo nga sa akin, Marnie, saan ako nagkulang? Naiyak na si Marnie. Hindi siya makapaniwala na ganoon siya kamahal ng papa niya. Buong akala niya talagang itatakwil siya nito. Sorry po, pa. Mahina at nanginginig ang tinig ni Marnie. Ang gusto ko lang naman ngayong Pasko ay maging kumpleto at masaya tayo gaya ng mga nakaraang Pasko.
Ang araw ko ay napuno na ng sabit. Paggising ko, nawawala na si Margaret. Si Matt nasa misyon. Hindi makauuwi. Ngayon, heto. Mahal na mahal ko kayong lahat. Pero hindi ko alam kung may nagmamahal pa sa akin sa bahay na ito dahil hindi ko na nararamdaman. Pagkatapos magsalita ni Magnus, pinagsisihan niya agad ito. Alam niyang inaapuntahan na naman siya dahil sa Pekian fines. Magsosorry na sana siya kaso biglang tumayo si Marie. Pa, grabe naman po. Halos buong umaga tayo nagtatawanan. Pero dahil nainis po kayo kay Marnie, parang baliwala na nandito ako. Palibasa kasi, hindi niyo po ako paborito. Kaya parang wala po ako kahit nandito ako. Palagay ko po, kung ako yung nagpakasal ng bigla, di po kayo naapektuhan ng ganito. Manghiyak-ngiyak na umalis ng bahay si Marie. Gumuho ang mundo ni Magnus. Ngayon lang siya nakasakit ng anak niya. Kaya nagkakaganito na ang pamilya niya, hindi siya marunong maging ama. Masyado siyang nagbigay ng atensyon kay Marnie at ang naging pakiramdam ni Marie, hindi niya ito mahal. Ganoon din kaya ang pakiramdam ni Matt? Kailangan ko ng hangin. Umalis ng bahay si Magnus at naiwang mag-isa si Marnie sa salas. Paglabas ng bahay ni Magnus, inilabas niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang makausap si Margaret. Matapos hindi sumagot si Margaret ng 2 beses, tulalang naglakad-lakad si Magnus sa kalye 1159. Halos 3:00 na ng hapon nang umuwi si Magnus. Lupaypay na lupaypay. Heto na yata ang pinakamalalang araw sa buhay niya. Hindi pa rin sumasagot sa tawag niya si Margaret. Sumama ang loob sa kanya ni Marie. At higit sa lahat, hindi pala siya kilala ni Marnie. Pagpasok niya ng bahay, hindi niya inaasahan na dadatnan niyang nakaupo si Marie sa salas at umiinom ng alak na regalo ni Pedro. Pa, sabi ni Marie, sorry po sa nangyari kanina. Nagtama ang paningin ng mag-ama at tumabi si Magnus kay Marie sa sofa. Sorry din, sobrang aking mga sinabi kanina. Umiwas ng tingin si Marie at tumitig sa lamesita sa harap ng sofa. Nasabi ko lang ang mga nasabi ko kasi kulang na nga tayo ngayong Pasko. Nalaman ko pang hindi pala ako kilala ni Marnie. Napabuntong hininga si Magnus. Marie, hindi ko paborito si Marnie. Wala akong paborito. Pantay-pantay kayo sa akin. Sa totoo lang, sobrang proud ako sa inyong 3 magkakapatid. Si Matt, bata pa lang. Napakagaling na detective na. Si Marnie, hindi sumusuko yung batang iyon sa paghahanap ng gusto niyang gawin. Napansin ni Magnus na hindi pa rin masaya si Marie. At ikaw, kahit kailan, hindi mo pinasakit ang ulo ko. Mapagmahal ka, mabait ka, maayos kang mamuhay. Naging vet ka at nagbo-volunteer ka pang bumbero. Ang ganda ng ngiti ni Magnus kay Marie. Tapos, kumukuha ka pa ng law ngayon. Wala na akong mahihiling pa, anak. Lumunok si Marie. Nag-walk out po ako kanina dahil nagselos po ako kay Marnie. Hindi ko po alam kung mabait nga po ako. Yung lahat po ba ng ginawa ko na sinasabi ninyong maganda ay ginawa ko dahil mabait nga ako? Gaya ng sabi nyo? O gusto ko lang magpa-impress? Palagay ko po, gusto ko lang magpa-impress dahil nagseselos ako kay Marnie. Marie, hindi ko nakikita ang nasa loob mo. Mas alam mo ang sarili mo. Ang nakita ko lang, hindi ka nagdalawang isip sa pagpasok sa nasusunog na bahay para magsalba ng mga kuneho kahit na may hika ka. Pa, nakakayak naman kayo eh. Nagpahid ng luha si Marie. Natawa si Magnus. Mare, kaninang umaga. Inabutang kitang nagkokop sa piling ng keso.
Oh, titingin-tingin ka ngayon ng ganyan. Alam kong nagko-cope ka kasi ganoon din ako. Hindi ako naniniwala na naiyak ka sa e-book. Ano ba ang nangyari, Marie? Manawa-nawang ikinuwento ni Marie sa papa niya iyong mga naganap sa kanila ni na Pablo at Bernard ngayong taon. Nang matapos magkwento si Marie, nagkatinginan sila ng papa niya at nagtawanan ng parang tanga hanggang magkandaluha. Anak, ano ba yung nangyari sa iyo na yon? Nagpahid ng luha si Magnus. Keso de bolang may balat. Matagal na akong hindi natatawa ng ganoon. Tumawa si Marie. Nung kinikwento ko sa inyo, dun ko lang po na-realize kung gaano ka parang tanga yung mga nangyari. Pero pa, hindi ko pa rin po maintindihan kung ba't nagkaganon. Ba't hindi ko nahalatang bakla sila? Pa, umamin nga po kayo. Naibati niyo po ba ako sa simento nung sanggol ako? Hindi ko natatandaan kung naibagok kita noon. Ewan ko lang. Baka si Margaret nalibang. Posible yun. Nagtawanan muli ang mag-ama. Hindi akalain ni Marie na wala pang 24 hours mula noong nalaman niyang bakla rin si Bernard, natatawa siya ng magaan na magaan ang loob. Sa susunod, magkikwento na lang siya sa papa niya. Sinilip ni Magnus ang cellphone niya. Wala pa ring sagot si Margaret. Nagising si Margaret sa katok sa pinto ng klinik niya. Hindi niya namalayang nakatulog na naman siya nang nakadukdok sa mesa. Ilang beses nang nangyari ito sa kanya nitong mga nakaraang araw dahil madalas siyang nahihilo at nasusuka. Kaninang umaga, lumala pa ang sitwasyon. Habang kausap niya iyong pasyente niya, nanikip na ang dibdib niya. Kaya sa halip na umuwi matapos ang kanyang appointment, siya ay nagpalab at nagpahinga. Hindi niya maintindihan kung ano na ba ang nangyayari sa kanya. 50 pa lang siya. Maayos naman ang diet niya at hindi siya nagpabaya. Hindi niya maiwasang mainis. Tiningnan niya ang relo sa dingding at nagulat siyang 3:00 na ng hapon. 1 oras na lang pala, lalabas na ang resulta ng check-up niya. Nakita ni Margaret ang anino ng kumatok sa siit ng pinto, kaya sabi niya, "Pasok, bukas yan." Nagulat si Margaret na si Marnie iyong pumasok. "So sorry po, ma." "Sorry po." Sabi ni Marnie bago naupo sa upuan sa harap ng mesa ni Margaret. Makalipas ang ilang minuto, kumalma si Marnie at ikinuwento niya sa mama niya na nagpakasal siya kay Adonis at ang lahat ng nangyari kanina lang sa bahay nila. Habang lumalalim ang kwento ni Marnie, naramdaman ni Margaret na may mali na naman sa dibdib niya. Ito rin ang naramdaman niya kagabi nung kausap niya si Magnus. Naalala niyang bigla na naramdaman niya iyon habang kausap ang pasyente niya kanina. Matapos sumagi sa isip niya iyong usapan nila ni Magnus kagabi. Mali siya, hindi lumala ang sitwasyon niya kaninang umaga. Iyong parang kakaiba sa dibdib niya ay dahil naapektuhan siya ng mga sinabi ni Magnus kagabi. Naalala niya ang hitsura ni Magnus sa salamin kagabi. 50 na sila. Malalaki na nga ang mga bata. Nagpakasal na si Marnie. Na-imagine niya na baka ganito pala ang naging pakiramdam ng dibdib ni Magnus kagabi, kaya naiyak na ito. "Ma, galit din po ba kayo?" Hinimas ni Margaret ang noo niya. "Oo, kasi walang nakakatuwa sa mga ginawa mo." Huminga ng malalim si Margaret at napahilamos ng muka. Hindi na nga siya nakauwi agad gaya ng pangako niya kay Magnus. Nagkaganito pa pala. Sa lahat ng tao na pagbibintangan mong tradisyonal at magtatakwil ng anak, si Magnus pa talaga ang napili mo. Mas malala yun kaysa nagpakasal ka nang hindi ka man lang nag-invite. Ikinuwento ni Margaret kay Marnie iyong pagdadrama ni Magnus kagabi. Hindi siya naiyak dahil iniisip niyang baka buntis ka.
Naiyak siya kasi hindi ka pa umuuwi. Pakiramdam niya, hindi mo na kami namimiss. Yumuko si Marnie at lumunok. Na-realize niya kung gaano kamali ang pagkakakilala niya sa papa niya. Na-realize niya na mas mahal pa siya nito kaysa sa pagkakaalam niya. Hindi niya napansin, tumulo na naman ang luha niya. Nang mapansin ni Margaret na naiyak na naman si Marnie, napabuntong hininga ito. Ano ba tong nangyari sa atin? Pasko na bukas. Puro sabit naman na. Ay sus. Sorry po talaga, ma. Hay, Marnica. Kahit gustuhin kong magalit sa'yo, di ko rin kaya. Saka, hindi rin naman ako pwedeng magalit sa'yo. Kasi hindi lang naman ikaw ang nag-elope. Nasa mid si Marnie. Nag-elope din po kayo? Tumawa lang si Margaret. Bago siya nakasagot, bumukas ang pinto at iniyabot ng sekretary niya ang lab results niya. Pagbasa niya ng resulta, kumunot ang noo niya. Normal lahat ng resulta niya. Paanong nangyari iyon? Naintindihan na niya kung bakit nanikip ang dibdib niya, pero hindi pa rin niya alam kung bakit siya laging nahihilo at nagsusuka nung mga nakaraang araw. Imposible ito. Ilang araw na akong nahihilo at nagsusuka. Paki-verify to. Tumango ang sekretary ni Margaret. Kumunot ang noo ni Marnie at nag-alala sa mama niya. Ipinag-drive ni Marnie pauwi si Margaret. Pagdating sa harap ng bahay, ginising ni Marnie ang mama niya. Bababa na sana sila kaso biglang tinamaan ng hilo at nagsuka si Margaret. Ano ang nangyari? Tanong ni Magnus paglabas ng bahay. Nahihilo ko. Napalitan ng pag-aalala kay Margaret ang tampo ni Magnus. Hinawakan niya ang noo nito at kumunot ang noo niya. Hindi ka naman mainit. Bumaba ng dahan-dahan si Margaret mula sa kotse. Nang makita ni Magnus na ibig mabuwal nito, binuhat niya ito at inihiga sa sopa sa salas. Inasikaso ni Magnus ang parang tanga si Margaret. Pinainom ng tubig, binigyan ng mga almohadon at ipinag-init ng sopas. Pagbalik niya sa salas, dala ang mainit na sopas, inabutan niya si Marnie na tinututukan ng electric fan ang naghihilik na Margaret. Marnie, anong nangyari sa mama mo? Ibinaba ni Magnus ang mainit na sopa sa lamisita at naupo sa sopa katabi ng sopa ni Margaret. Nahihiyang naupo sa tabi ni Magnus si Marnie. Ikinuwento ni Marnie ang mga nangyari sa ospital kanina at kung paanong ipinag-drive niya ito dahil pasumpong-sumpong ang hilo at pagsusuka. Matapos magkwento ni Marnie, wala nang tunog sa salas, maliban sa mahinang hilik ni Margaret. Biglang tumayo si Magnus nang walang kibo. Akala ni Marnie umalis ito dahil hindi na kinakaya nitong mag-stay sa isang silid kasama siya. Kaya noong bumalik ito at binigyan siya ng sorbetes na ube, naalala niya yung mga ikinuwento ni Margaret sa kanya at nangilid na naman ang luha niya. Pa, sorry po sa mga ginawa ko. Sabi ni Marnie, nakatitig sa sorbetes niya. Tumango si Magnus sabay upo sa sopa at subo ng sorbetes na keso. Pareho sila ni Margaret. Hindi rin niya kayang magalit ng matagal kay Marnie. Ilang minutong tahimik ang mag-ama habang kumakain ng sorbetes. Nabasag ang katahimikan nang magbuntong hininga si Magnus. Marnie, hindi ko tinututulan ang relasyon ninyo ni Adonis. Malaki ka na. May isa lang akong inaalala. Kung wala bang sinabi si Elias tungkol sa ating pamilya noong nakaraang Pasko, nagpakasal ka ba sa kanya? Opo, mahal ko po si Adonis. Kahit walang prophecy, nagpakasal pa rin po ako sa kanya. Gumaan ang pakiramdam ni Magnus. Nagkausap na ba kayo? Hindi pa po. Hindi ko po alam kung magiging okay pa po kami. Narealize ko lang po na nakakainsulto yung sinabi ko sa kanya pagkasabi niyo. Ang lala nga po nung sinabi ko. Kung ako po siya,
baka hindi ko na ako kausapin kahit kailan. Marnie, sa tingin ko mahal ka ni Adonis. Hindi nasaktan ng ganun iyon kung hindi ka niya mahal. Huwag mong isipin na hindi na kayo magkakaayos nang hindi pa naman kayo nag-uusap. Hindi ko po alam kung paano siyang kakausapin. Hindi mo naman siya kailangang kausapin agad. Maganda rin iyong magkaroon kayo ng oras para makapag-isip at makahinga. Tumango si Marnie at natahimik ulit ang mag-ama hanggang sa ma-curious siya at magtanong. Pa, nag-ilop din daw po kayo ni Ma? Gaya ni Margaret, natawa rin si Magnus. Makalipas ang ilang oras, nakapagmisa na ang pamilya ni Magnus. Ngayon, nagnonoche buena sila at puno ng tawanan at kwentuhan ang kanilang tahanan. Masayang masaya si Magnus. Kahit puro sabit ang nangyari sa araw niya, naayos din ang lahat. Wala man si Matt, masaya pa rin siya dahil maganda na ang pakiramdam ni Margaret at alam niya na mas naging kaklose niya sina Marie at Marnie. Hoy! Huwag niyo akong ubusan ng hamon! Biglang may sumingit na sigaw galing sa labas at kumalantog ang pinto. Nagningning ang mga mata ng mga tino. Pagpasok ni Matt sa kainan, pinagkaguluhan siya ng mga ito na parang artista. Kumuha si Matt na isang tinapay, pinatungan ng hamon, itinupi at kumagat. Ano anak? Masarap ba? Si Marie ang nagluto niyan. Tanong ni Ginoong Tino, ngiting-ngiti dahil kumpleto na ang pamilya niya. Tumango si Matt, namumuwalan sa hamon. Mukhang nasarapan siya ate. Sabi ni Marnie at nagtawa na ng lahat. Nahuli mo na yung suspect? Tanong ni Margaret. Opo, parang tanga lang po kasi yung suspect. Nagtago na naman dyan sa may lumang bodega sa may sabana. Lagi naman ganun. Kaya ayun, parang tanga lang, inaresto ko. Natawa si Marie. Seryoso? Iyon ang napapanood ng mga parang tangang yun. Kaya yun din ang ginagawa nila. Sagot ni Matt bago magsumpak ng hamon at maupo sa tabi ni Magnus. Yung prophecy ni Tito Elias, nangyari na po ba? Sabay-sabay na nagkwento ang apat kung paanong nagdrama si Magnus. 2 beses na paglaruan ni Cupido si Marie at 1 taong nag-OA si Marnie. Palagay ko, nagkamali na si Elias. Matatapos na yung taon, wala namang buntis sa atin. Sabi ni Margaret. Ma, wala po sa pamilya ang umasa na kayo ang magbubuntis. Kaya kayo na lang po ang pwede sa prophecy. Suminghut ulit ng hamon na may tinapay si Matt. Sabi nyo kanina, nagsusuka at nahihilo kayo nitong mga nakarang araw. Gaano po kayo kasigurado ni Pa na mali si Tito Elias? Naglaho na naman ang hamon na hawak niya. Ay, parang tanga! Matt! Hala! Nabilao ka na si Pa sa sorbetes! Sabi ni Marie. Dinalahit ng ubo si Magnus. Kinapok ni Margaret ang likod nito. Nilingon ni Marie si Margaret at napanganga sa hitsura nito. Wala na. Nasundan na si Matt ng lagay na yon. Uy ate, ano ka ba? Tumatawang hinampas ni Marnie sa braso si Marie. Wala nang makakain sa katatawa. Matt, ano ba yung inumpisahan mo na yan? Tumatawang reklamo ni Margaret bago nag-ring ang cellphone niya. Baka ito na yung resulta ko. Sumamid si Matt at ginaya ang boses ni Mang Usga. Hindi ako magtataka kung mako-confirm na buntis si Margaret. Umugong ang tawanan. Shh! Sinagot ni Margaret ang cellphone niya. Hello, Merry Christmas! Buntis ba ako? Doktora! Ang galing-galing nyo talaga! Opo, buntis po kayo. Congratulations po sa inyo ni Sir Magnus! Sa sobrang lakas ng bibig ng sekretary ni Margaret, parang naka-speakerphone siya kahit hindi naman. Naniga si Margaret sa upuan niya. Nabilaukan ulit si Magnus sa sorbetes.
na puno ng kaligayahan ang tahanan ng mga Tino. Hindi magkamayaw ang buong pamilya. Wala nang naintindihan si Magnus. Kailan lang naiyak siya ng parang tanga dahil sa www.pekyanfinds.com. Ngayon, may naramdaman siyang tumulo sa pisngi niya. Hindi naman siya umiiyak. Pagtingala niya, nakita niya ang nagpapawis na baso ng sorbetes ni Margaret. Merry Christmas, Magnus! Gusto ko ng potato salad ni Elsa. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kung nagustuhan ninyo ang Pasko ay may sabit, please like, comment, share, and subscribe. Kung gusto ninyong ma-notify tuwing may bagong istorya, pindutin nyo na rin ang notification bell. Ang lahat ng kwento ni Pedro Pecyan ay nasa Wattpad din. Link in the description. Please share, comment, and leave a star. Kita-kita tayo ulit sa susunod na istorya. Merry Christmas and Happy New Year!